Hello mga garo, nga pala si Jeric at ngayon ay pag-uusapan natin ngayon ang iba't ibang uri ng mga kaibigan. At yan. Ngayon, manahin natin si Rainford. Si Rainford ay isang mabuting kaibigan. Mabuti ka bang kaibigan? Malamang mabuti siyang kaibigan. Isa siya sa part ng channel ko na siya yung reason ba't ako nag-grow ngayon. Isa siya sa reason ba't ako nag-grow ngayon kasi sa mga wacky jokes niya. So, sino ba si Rainford as kaibigan? Nakilala ko si Rainford 2023 to 2024 kasi classmate ko siya nung grade 11 ako, tapos puro kami kalokohan grade 11. So, part 2 ng documentary ng buhay ko, paano ko nakilala yung mga kaibigan ko. So, ayan, hi sa inyo. So, ayan. Si Rainford is, nakilala ko siya by 2023. Hindi pa kami gano'n nag-uusap noon. Tapos, makita ko lang siya dun sa harap ng upuan. Nagpapakilala, introducing herself kasi yun. Tapos, natatawa siya. Hindi niya kayang maipag-eye contact sa ibang tao. Tapos, natatawa lang siya. Tapos, pinipigilan namin yung tawa ng mga kaklase namin. Tapos, hanggang yun. Hanggang sa hindi niya na mapigilan. Tapos nung nakita ko siya dun sa sa labas ng canteen na kasama si Nicole, tapos kumakain, tapos nung sinabi ko secret class, sumarap siya sa akin, tapos bigla siyang tumawa. Alam niyo na ibig sabihin na nilapitan ko si Rainford at kinausap ko siya. Tapos yun, naging kaibigan na kami ni Rainford. Tapos, si Rainford is yung taong hindi siya marunong magalit. Instead na magalit siya, tahimik lang yan if galit siya. Pero, yan, si Rainford is isang mabuting kaibigan. If i-rate ko si Rainford bilang kaibigan, siguro siya siyang perfect 10. Shoutout sa'yo, Rainford, kung nanonood ka man. Kahit hindi ka nanonood ng YouTube, shoutout pa rin sa'yo. Next natin si Justin. Si Justin naman is may pagkalambot, pero trust me, straight po si Justin. May pagkalambot lang siya sa galaw siguro dahil mga kasama niya na mga pinsan is puro babae. Malaking pamilya si Justin. Ibig kong sabihin malaking pamilya marami po siyang kasamang mga pinsan na tita na isang generation lang, like Gen Z na ganon. So, if napapansin ni Justin na malambot sa vlog ko, ibig sabihin, ganun lang ho siya gumalaw. Hindi ho siya bakla. Hindi ho talaga. So, yan. Si Justin naman is medyo picky siya pagdating sa pagpili ng kaibigan, pero approachable naman siya. May standard siya sa pagkuha ng kaibigan, in my opinion. Kasi yung first year ng pagkakilala namin ni Justin, hindi siya naging close sa ibang kaibigan. Iba lang talaga yung naging kaibigan ni Justin, bilang lang talaga. Tapos nung tumagal, naging approachable si Justin. Siguro development na rin kay Justin yun. Tapos una ko siyang nakilala kay Nicole. Si Nicole is yung ni Rainford. Una ko siya nakilala kay Nicole, tapos hanggang sa lumalapit siya sa amin, kinakausap namin siya hanggang sa nagbibiruan kami. Tapos napansin ko kay Justin, hindi siya pikon sa akin. Like, inaasar ko siya, hindi siya napipikon sa akin. Nung una ko siyang makilala, hindi siya napipikon. Sa ibang tao napipikon siya, pero sa akin hindi. Siguro isa siyang matimping tao nung panahon na yan, pero ngayon, pag biro ko lang sa kanya, napipikon na siya. Ibig sabihin, malapit na ako kay Justin. Okay, next natin si Nicole. Si Nicole is naging part siya ng kaibigan ko noong 2024, 2023. Isa siya sa naging kaibigan ko ng grade 11. And mabait siya, approachable, minsan masungit, pero madalas mabait. Shoutout sa'yo, Nicole. Nakilala ko siya kay Rainford kasi lagi silang magkasama. Tapos hinihiram na rin cellphone ni Rainford. Tapos ako nagulat ako, like, mag-jowa po itong dalawang to. And then yes, they are nung panahon na yun. Then naging
kaibigan ko nga si Rainford, syempre naging kaibigan ko din si Nicole. Tapos after ko naging kaibigan si Nicole, naging kaibigan ko si Justin, tapos ayun na. And next kong kaibigan ay si Lawrence. Si Lawrence is napaka-approachable ni Lawrence. Sobrang bait niya. Makakausap ko, makakasundo mo siya in different way na kung saan pwede mong kausapin sa politics, sa religion, sa subjects. So, kahit sino sa room, wala siyang kaaway sa room, wala siyang naging kalaitan, wala siyang naging issue. Si Lawrence talaga, napakabait. Ewan ko anong merong kay Lawrence, pero sobrang bait niya, grabe. Like, malabiro na nakakatawa, hindi nakaka-offend. Kahit yung, alam mo yung joke na nakaka-offend, pero hindi nakaka-offend kasi siya yung nag-joke. Ganun ho. So one day, nag-joke ako. Yung joke ni Lawrence, sinubukan ko sa joke ng iba, tapos na-offend. Tapos naging kaaway ko pa yung pinag-jokean ko. Sabi ko, tanggal ka na. Tapos yun, nag-away kami. So hindi ko nakakalam si Lawrence mahilig humagbiro ng, for example, member ko si Lawrence, tapos ako yung leader. Tapos sabihin ni Lawrence, tanggal ka na, ikaw leader. Tapos ganun ho si Lawrence. So sinubukan ko hong tanggalin by sarcasm yung sa kong member. Tapos yun, naging kaaway nga kami. So next is si Jaika. Hello, Jaika. Speaking of Jaika was isa din sa pinakamabait na nakilala ko. Handa siyang paglaban yung taong nasa paligid niya as long nasa tama. Kaya Jaika, if napapanood mo to, good luck sa journey na tinatahak mo. And shoutout sa'yo. Lahat isa-shoutout ko. And sana in the future, lawyer ka na at good luck sa journey. And next natin ay si Kelly. Kelly is naging kaibigan ko to ng grade 10. In-approach niya ako, like nagulat ako. Tapos sabi niya, inaasar niya ako sa malaking bag, like maleta. Tapos yung pangalan ng bag ko, Kelly, which is nandun. Tapos yun, naging approachable, naging may circle of friends kami. Tapos ang nangyari nun is hanggang sa tumagal, naging 3 na lang kami. And Kelly is super kind to the point na si Kelly yung nag-lit up sa akin or sa ibang mga circle of friends ko. Tapos yun, Kelly, kung nanonood ka, shoutout sa'yo. Okay, next is Junel. Junel is, ewan ko, mabait si Junel. Mabait na hindi mo maintindihan paano paraan. Mahilig siya sa chess, tapos religyoso, pogi, minsan walang pera, minsan meron. So yun. Next is Harry. Harry is one of my friend na reason ba't ako gumagawa ng art ngayon. Like, shoutout sa'yo, Harry, at kay Junel. Pagkakang shoutout. So yun, Harry was actually good friend, like a brother. Parang kapatid ko na yung dalawang yun, parang kapatid ko na, like, masara namin. Nakapunta na ako sa bahay ni Junel, nakapunta na ako sa bahay ni Harry, kay Kelly hindi pa. Pero yung bagong bahay ni Junel, hindi pa ako makakapunta doon. So, yan. Kudos sa inyo. Next is, sino pa ba? Si Anks. Si Anks is Uncle. Uncle. Kaya Anks, Rudy yung pangalan niya, tapos Uncle. So, pinagsama Anks. Si Anks is para siyang uncle ng room. Palabiro na mabait, na
na handa siyang i-take care kung may problema ka, like handa ka niya i-cheer up, ganun siyang. So yun, salamat sa'yo, shoutout sa'yo Uncle Rids. Next natin ay si Basti. Si Basti is mahirap hulaan kung masaya ba si Basti o bad trip, ewan ko. Pero mabait naman si Basti, broski yan, broski. Shoutout sa'yo. Si Andre, since kabataan ko, nakikita ko na yan. Matagal ko nang kilala si Andre. Since lumipat ako sa current na tinitirahan ko, nakalala ko si Andre. Naglalaro pa kami ng Blade ng bata kami. Tapos yun, natalo ko siya ng Blade. So proud of it. So yun, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo, boy. And next is... sino pa ba? Oh, si Arvin. Nakalimutan ko si Arvin. Arvin, let's talk about you, okay? Actually, Arvin is one of the best good advisor in the Philippines na makikita niyo sa vlog ko. So yun, Arvin, shoutout sa'yo. The next naman ay si Lance. Medyo touchy si Lance in a good way sa lalaki at sa babae. Pero sa lalaki, more touchy siya, like i-hug ka niya, tapos lalambingin ka niya in the good way, like para siyang bunso sa magkakapatid, kasi bunso naman talaga siya sa magkakapatid, like super lambing niya, like handa ka niyang samahan, pero may instances na ayaw niya sa araw or ayaw niya maglakad kasi nga bunso. Yan. Shoutout sa'yo, bunso Lance. And next natin ay si Dexter. Dexter is one of the coolest friend na meron ako ngayon. Like, handa ka niyang samahan, handa ka niyang sabayan sa trip. Minsan corny joke po, Dexter, pero if nanonood ka man, sorry if narinig mo, pero yung corny jokes miss the best. Napapatawa ba ako sa sobrang corny na jokes. Tapos yan, if na-enjoy ko yung pagpunta sa bahay niyo sa labas, kasama yung aso, tapos na-enjoy ko yung paglakad natin sa journey, like lalo na yung awkward moment natin sa jeep na magtikan na tayong lumagpas sa pinakaroonan natin kasi hindi mo alam yung daan, kala ko ikaw magpapara. Yan, shoutout sa'yo, Dexter. And next naman natin ay susunod ay si Kuya King. Si Kuya King is nakalala ko siya nung grade 11 ako, 2023 to 24. Yes, nag-friend siya sa akin, in-accept ko. Tapos hanggang ngayon, sinusupport ako ni Kuya King pag nagmamay day ako. In-heart niya. So, magaling si Kuya King magpatawa. Like, tapos, ang sarap niya rin, may pagkwentuhan. So, yun. Shoutout sa'yo, Kuya King. Gaganti tayo sa scammer. So, yun. Next is... sino pa ba? Oh, Erica. Erica is like a sister to me, like a big sister. Para ko siyang kapatid na, alam niyo yun, na nawawala. Ang sarap niyang kakwentuhan, especially about Arcane, tapos mga movies, animes. Siya yung typical na ate na masarap lang kakwentuhan, na kasama ganun. The next is Vanessa. Vanessa naman is ang chill niyang kausap. Para siyang kaibigan na hindi ka pwedeng magalit. Napaka-chill niya, like pag kinausap mo siya straight, like yan, shoutout sa'yo, Vanessa. And next is Jade. Jade was actually lagi nanlilibre. Ewan ko saan nakukuha niya yung pera niya, pero allowance niya yun. Pero ginagastos niya yung allowance pang libre sa amin. And thank you, Jade. Yun lang talaga habol ko, the joke lang. Actually, nag-worried ako kay Jade sa future. Kasi I'm still protecting her. Like, sinasabihan ko siya ng mga like, oh, baka ganyan, ganito, pinapayuhan ko siya. I'm scared na madali kasing ma-issue yung bagay na touchy sa babae. To the way na
medyo OA yung pag-react ganun. Madaling ma-issue yung ganung bagay. So yun, shoutout sa Jade, sana mag-ingat ka. Yun. Next is Jade. Who's next? Oh, Arisa. Arisa is actually supporting me in the shadow. Like, kaya go, kaya mo yan. Kanyang ganito. Binidyo niya ako habang kumakanta. Siya yung nag-video nun. I mean, si Justin nag-video pero binidyo na ako ni Arisa sa vlog kong I'm too busy to shit something. I'm too busy to upload something ko sa examples. Yun. So like, nakakamiss. Oh, Machu. Hello, Machu. So, Machu is actually a good friend din na madaling kausap, nag-agree, tapos madaling masarap ka kwentuhan. Tapos yun, tapos Rivas, also Rivas. Si Rivas naman is magaling siya makipag-socialize, like makulit, madaling magpatawa, pero pagdating naman sa mahina siya sa eduk. So galingan mo na lang Rivas if ever mag-i-improve ka pa, at galingan natin sa college if magka-college pa tayo. Next, shoutout sa inyo lahat. Next is Hana. Alam mo, nakalimutan kita. So, I rate Hana as my very, 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 very childhood friend. Siya yung unang kaunahan kong girl best friend na nakasundo ko finally. In the first run ng grade 4 namin, hindi ko siya kasundo. In the second run, grade 5, hindi ko pa rin siya kasundo. Grade 6, yun, nakasundo ko na siya. Hindi ko alam bakit hindi ko siya nakasundo ng 2 years. Siguro iba yung ugali niya before, tapos naging tapos ayan, and we got, nag-flip kami siguro nung grade 6, and nagtuloy grade 7, grade 8, grade 9, grade 10, grade 11, grade 12, hanggang ngayon. Tapos yan, kung saan ka man, good luck sa'yo, at I hope matupad mo yung mga pangarap mo. Yan. So lahat sa nabanggit ko is just impromptu na video na ginagawa ko ngayon. Hindi ko na masyadong i-editan o i-effort i-edit ko kasi tuloy-tuloy naman yung salita ko. Ewan ko kung mabuboard kayo sa pinagsasabi ko, pero if ay makakanood man ng kaibigan ko at hindi ko kayo na shoutout, ibig sabihin nakalimutan ko po kayo at sana hindi kayo magtampo. At yun lang. Salamat sa panonood at bye bye.